So yun na nga, no, tapos na tayong mag-vlog sa SM City Davao. Physical information, expansion, building surrounded by, or ano, mga surrounding na mga establishments and hotels. So yun na nga, no, 101. Okay. So ngayon, ang gagawin ho natin is vlog ulit sa loob ng ano ng SM. Tingnan natin kung anong meron doon, anong bago kasi holiday season na siya. It's November 29. So kakabukas lang nung ano natin kagabi sa Maya City Hall, no, pasinag or pailaw ni Mayor Basti sa ating mga Christmas trees. So ibig sabihin ang mga shopping malls din naman ngayon buong Pilipinas ay nagpapailaw na rin sa kanilang mga entry of Christmas trees. So yun ang ating tutuklasin ngayon kung ano nga ba kaganda ang presentation ni SM City Davao. So kasi tapos na tayo dun kahapon sa may SM na premiere, ngayon SM City Davao na naman. Tapos ito yung pinaka main building, di ba? Tapos yun yung annex. So pipiliin kong doon tayo dadaan. Doon ko kayo idadaan sa may annex para yung vlog natin, yung tour natin sa SM City Davao ay magsisimula sa annex all the way to main building. Pagkatapos nun, puntahan na rin natin ang Chowking kung saan siya ay napaka-hot issue ngayon, no? Napaka-trending topic sa internet kasi nga dahil nga dun sa babaeng empleyado nila, no, na naglalako ng produkto. Hindi pala siya lako, like parang booking siya on barefoot, no? Walking na talaga siya, napaka-init. Anyway, meron akong masasabi dyan kasi dati nga akong ganun ang trabaho. Sa Jollibee naman yun, no? Pero siyempre, same different stores and different brands pero same owner, no? So naglalako ako dati ng burger pero mamaya na yan, no? So itutur ko muna kayo sa loob kung anong meron. Ibig ko sabihin kung ano nga ba ang preparation and preparation for Christmas lights presentation ni SM City Davao. Kung siya ba ay unique ba, no? Kung siya ba ay kung ano yung kanyang pinagkaiba sa laban sa mga leading super malls dito sa siyudad ng Davao. Ano nga ba yung mga leading super malls sa atin dito? Siyempre, Gaisano Mall. Gaisano South, isasama ko na yan sa super mall, no? Kasi malaki din siya na mall. Old nga lang. Tapos, mostly sa kanya mga paninda ay mga local brands. Kung meron man siya mga international brands, yung mga Jagtag, no? Wala siyang mga Uniqlo, wala siyang mga H&M. So yung mga sa kanya mga bench, no, mga jug, mga pin shop, yun lang yung meron kay Gaisano South. But still, makonsider ko siya as malaking mall din, no, kahit pa wala na siyang cinema ngayon. Sayang. Okay, Gaisano Mall, tapos Victoria Plaza Mall. Transitioning siya ngayon into super mega magandang mall talaga siya kasi alam niyo naman NCCC na ang nagmamay-ari, no, New City Commercial Corporation or NCCC. So talagang yung proud to be Davaoin News, no, yung NCCC. Atin yan, mga taga Davao. Kasi ang Gaisano, ano yan proud to be Cebuano. Tapos ang ano naman, ang Ayala ay proud to be Cebuano din, no, Gokongwi. Mga Robinsons pala, brother. Ayala is ano siya, Manila, Tagalog. Okay. Pero Ayala and Robinson is meron silang ano, tie up or meron silang, I don't know kung subsidiary or collaboration lang, depende, no. So dito na tayo sa malapit na tayo sa annex. Ayun, shout out again kay Ma'am Jackie Hofer Schaffer. Hindi ko napuntahan kanina, no, since requested mo yung SM Toril. Bah, malupitan, ano, 3 ang magiging SM sa Davao the moment na mag-o-open na yun sa public ang Toril. Grabe ang Toril, no, talagang napakayaman. BPO na lang ang kulang sa Toril, ano, at mga condominiums. Pero syempre bakit naman sila maglalagay ng mga urban mixed-use development like mga Mandurriao, like mga Mega World, like mga Ayala Land, di ba? Vista Lands, DNCI or SMDC sa Toril, kung saan meron naman dito sa Davao pa na napakalawak pa na ano natin. Napakalawak pa ng ating mga, sino yun? Kilala ko So napakalawak pa ng ating land area, no, lupain. Ang dami pa mga vacant lots dito sa downtown area of Davao. Para lagyan ng mga ganong mga development, private development. Okay. Yan, tanong na natin yung ano, Happy Holidays by SM.
26 days till Christmas. Entrance. Ayan. So, si SM Annex ay mas mataas, no? 4th floor. Kumpara kay SM Main. 3rd floor lang. Pero yung sa 4th floor kasi ni SM Annex ay ano siya, mga BPO. Concentrix ba? Tsaka Teleperformance. Ayan o, merong dositani sa may Mabini, Davao de Oro. Ang galing lang. So, ibig sabihin, magiging dalawa na yung dositani natin sa Davao. Meron tayong dositani sa may Lanang, tsaka meron na rin sa Davao de Oro. So, Mabini, Davao de Oro is part siya ng Metro Davao. Ano sa tingin nyo? Pwede nyo i-comment sa comment box, ha? Kasi pagkakalam ko parang Mako lang eh. Mako and Nabunturan so far. Ang pasok or ang kasama sa Metro Davao. So, parang hotel lang siya, oh. 8,000 pesos. Tapos parang 2 nights na. Promo. Parang buy one take one, ganun. Ito yung tsura, no? Pero wala, hindi kasi kagandahan talaga ang sa Davao de Oro. Yung mga dagat. Kaya if you would like to experience, no, beautiful beaches dito sa Davao, Metro Davao, punta ka sa Island Garden City of Samal. Doon mo makikita. Mag-discovery Samal ka. Ang napakaganda doon. 150,000 pesos for villa. So, 150,000 pesos ang overnight. 3 kwarto na yun sa isang villa. Sige, tanong natin si Ma'am ha kung magkano. Baka lilevel siya sa presyo ni Discovery Samal. So, pila ang iyang ma'am, iyang villa, pinakamahal nga villa? 55,000 ang iyang pinakamahal na pinaka-room sa isa ka villa. Sa isang villa, 2 po yung rooms, 2 bedrooms. Tapos, sinisell namin siya separately. Okay. Hindi siya isang villa lang. Okay. Yes po. Ayun. So, yung isang room is for 23,000 po weekday naman. Okay. Kung weekend naman, 25. Yan, so 39. So, ibig sabihin niya mga hagala, hindi pa niya nasarpas ang 150 pesos, 150,000 ni Discovery Samal. Thank you, ma'am. Na isang gabi. Pero syempre 3 villa, 3 rooms, no, sa isang villa. So ito yung tinutukoy ko sa inyo dati na meron tong pakulo si SM City Davao nung araw, last year, na kapag aapakan mo siya, iilaw-ilaw siya, tapos tutunog-tunog para ba siyang piano, organ, ganun. So wala pa akong nakitang so far. Sa bagay, Davao na naman, tsaka Iloilo, tsaka Bacolod yung aking napasokang SM. So far ang ganda ng SM sa Mandurriao. Ang ganda. Kasi yung kanyang parang yung pasyalan ng mga tao sa likod. Ang galing lang. Tapos yung kanyang theme, yung estilo, parang may pagkaano siya, may pagka-Ayala Cebu style. Alright, we're here in second floor. At second floor. Annex pa rin ito mga hagala ha. Cyber zone area. Ito na yung daan papasok sa main building. Itong si SM Ecoland, SM City, lalaban to sa palakihan lang, no? Palakihan, lawak, kay SM Mandurriao. Pero sa ganda, ibig ko sabihin sa decorations or mga estilo, no? Mga plano ngayong Pasko, parang wala, talo talaga. May ganun talaga, no? Hindi naman siya yung naglalaban-laban, no? Kumbaga parang pipiliin ko lang kung beauty. Picture perfect for selfie purposes, no? Tambay-tambay. So, Mandurriao, Iloilo. SM City, Iloilo. O ito na, nasa main building na tayo mga hagala. Food court, tapos ibaba niyan, entrance din, no, kung saan matatagpuan yung Chowking. Kung saan matatagpuan din si Boss Coffee, pero ewan ko kung magkakape ako. Parang wala na eh. Pag magkape pa ako ngayon, 3 kape na ako for today's video, for today's ngayong araw. For the whole day, no, nakatatlong beses tayo magkape, so good luck lang sa atin. Baba na tayo sa ground floor. So
Sa pinaka main entrance talaga ng SM main building. Dito yon. Yan o. Chowking. Tingnan natin kung okay. Andyan pa sila. Akala ko sinarado. Ano kaya nangyari doon? Parang ano na yan eh. Parang nag-deny ang management or owner or company ng Chowking. No, parang hindi nila ano yon, tinotolerate daw yon. So parang parang deny nila, no. Kumbaga parang ang CSC yata is parang nasa management lang dito na branch. Oh, ito na, Chowking SM City Davao or also known as SM Ecoland. So you know, Chowking. So ang pinaka-latest ko na experience dito sa Chowking na to ay dito kami pang-abot, or ito yung pinaka first ever na nakipagtagpo ako, no, ng taong hindi ko hindi ko kakilala. Simpleng nanonood lang sa akin at sabi niya tagahanga, fans, no. So sana all sana all may tagahanga at fans. So shout out kay Sir Rick, no. Si Sir Rick po yung nagbigay sa akin ng gimbal, camera gimbal. Nagbigay ng napakalaking Toblerone, tapos 500 pesos at binigyan niya rin ako ng mga microphones and ano pa ba yun? Mga microphones. Basta gano'n, no? Mga wireless microphones. So maraming thank you Sir Rick. Sir Rick, no? Hindi ko pa alam paano ito basahin. Basta PRSTRN, no? So maraming salamat sa inyong binigay na blessings, no? Nung 2021. I mean 2022 pala, last year. So dito tayo na, tapos pinakain mo ako pero di na ako kumain kasi nga busog ako nun. So maraming thank you sa 500, ulitin ko, 500 pesos. Tapos napakalaking Toblerone. Tapos napakagandang gimbal, no? Tapos yung mga wireless na mga microphones. Na-enjoy ko yun, pero yun, andun pa rin na hindi ko na siya ginagamit kasi kinikip ko lang talaga siya, no? Pahalagahan ko siya. Ibig ko sabihin, ayoko siyang masira or mawala. Doon na yun nakalagi. Tapos yun nga, so balikan natin yung story ko na pwede kong ma-share sa Jollibee. So dati ang trabaho ko pala way back, ang aming manager ay si Ma'am Nili. Hindi ko na maalala kung anong apelyido ng Ma'am Nili. Basta pinalayas ako noon, pinaalis ako sa trabaho. Sabi niya, get out. Siyempre bata lang ako noon, parang 19. wala pa ako utak talaga noon, no? wala pa. As in, basta sabi niya, get out. Get out din. Hindi na ako bumalik na bukasan. Hindi ko alam na awol pala tawag doon o ano pa man. Basta ang trabaho kasi noon, nagtatawag ng mga customer ba, no, sa telepono. Ang aking mga clientele is Limso Hospital. Alam niyo 'yan, di ba? Limso Hospital sa May Ilustre. Limso Hospital, Cosmopolitan, Memorial Chapel, basta Cosmopolitan, no? Doon yung may mga gihaya, no? May mga boreal. Ano tawag ito? Borol, sorry. Cosmopolitan, itong Sampaguita, no, may mga nagche-check-in diyan. Tapos nagpapa-deliver ng mga Jollibee, ng mga burgers, fries at kung ano-ano pa ng mga pagkain. Tapos Limso Hospital, 3. Tapos sa City Hall and Aldevinco. Kaya yung Aldevinco tsaka yung Doña Segunda Complex, no, napaka-memorable sa akin yung mga lugar na yan kasi doon nga ako talaga nagbebenta, naglalako nung lako talaga, literal. Maliban sa nagtatawag ako ng customer sa mga bangko diyan sa may sa malapit lang diyan sa may Ilustre area. Maliban sa nagtatawag ko sa mga para maghatid, discuss kami ng anong masarap na pagkain sa tanghalian. Magpo-promote ako, ma'am, masarap ang ngayon, ice cream kasi napakainit, halo-halo, mga ganun, no? Jollibee ice cream, di ba? Tagal na noon na product ng Jollibee ngayon, hindi na siya nag-i-exist. Phase out na. Tapos yun, maliban doon, sumasama ako sa kasama kong si Yuli, no? Na maglalako kami ng burger, no? Dala-dala kami ng bag na, basta yung bag na ginagamit ko ng mga Panda Express, or ng mga Grab, mga riders. So yun ang mga ginagamit ko namin ni Yuli dati. Tapos si Yuli parang umalis yata siya, tumigil. I don't know kung ano nangyari kasi parang wala namang end of contract kasi ang Jollibee, di ba? As far as I know. So yun, ang nangyari, ako na lang mag-isa, solo. So ngayon ang benta ko nun parang hindi yata umabot ng 2.5. Basta yun ang parang quota 2.5. So bumenta lang ako ng kahapon Sabado is 1,700, tapos kinabukasan parang 1,100 na lang yata or 900 na lang ba yun? Kasi linggo. Kasi sino ba naman kasi ang mabibintahan ko ng Sabado at Linggo? Wala kasing pasok, di ba? Ako yung umaasa lang sa tawag nito, sa City Hall kapag Lunes hanggang Biyernes. So
Bangkiruhan, hindi naman lahat namimili, di ba? Mga bumibili pa na ng burger, tapos naalala ko yung burger nung araw, 21 pesos pa, 24 pesos pa lang. Tapos ang ginagawa ng mga customer, keep the change na, no? So makabit ako ng mga ilang pirasong burger, sabihin natin mga 20, no? O, meron akong 20 pesos, 30 piraso, meron akong 30 pesos, pamasahe na yon, pauwi, papuntang bangkal. So yun yung experience ko sa Jollibee. Kaya yung yung Chowking na sinasabi nilang naglalako yung tapos parang dininay ng management ng may-ari ng Chowking or kumpanya. Parang I doubt, no, kasi dati pa naman talaga. Oh, sabi nga nung time ng kasidahan na yun, 2006, hindi pa kasi uso ang mga video, hindi pa uso ang mga Facebook, viral, mga gano'n, no. Or kung nagkataon, wala na, sumikat na ako, di ba? Sumikat ang Jollibee lalo. Kasi nung time na yon, maniwala ka sa hindi, talagang nagagalingan sa akin yung mga binibintahan ko sa may Segunda Complex, hindi mo makakalimutan yun. Sir, tatanong ko lang, magkano ba yung sahod mo dyan? So, sabi ko, parang 16 pesos per hour. O, tapos 4 na oras. 19 pesos, abi na nga, 16. Basta, pwedeng nasa 16 or nasa 19. So, hindi siya nagkakalayo kasi pwedeng ang 9 or ang 6 no, nagkakabalik-baliktad. O, basta 19 or 16 pesos per hour ko ang rate kay Jollibee. Tapos ang trabaho ko noon 4 na oras lang kasi sa sobrang dami kasi namin, no. Kasi mga working student, no. So sobrang dami namin mga empleyado sa Jollibee. Ang Jollibee nung araw sa may Gaisano South Illustrious, hindi pa siya segregate, hindi pa siya hiwalay sa labas. Nasa loob pa siya. Yung Roast Beef Shop na siya ngayon or Red Ribbon yata. Basta doon sa may grocery store, harap lang sa Gaisano South Illustrious. Tapos yung grocery store na yan dati, pa yan, food court pa yan. Mayroon siyang grocery store pero maliit pa lang. Ngayon malaki na yung grocery store. Parang tinanggal na yung mga food court, yung mga dining area, tapos yung ginawang grocery na. So yun, bali naglalako ako ng mga burger. Tapos parang doon din nahasa yung aking salesmanship. Ang galing. Salesmanship begins in the customer space, no. Lang iya na yun. Pero yan na nga sabi, tapos ako yung niloloko ng mga customer. Init ba to? Init. Opo, init. Init sa araw. Ito ba'y bago? Bago po, opo, bago. Bago, anong bago? Bagong init. Yung mga burger, nilalako ko yun. Tsaka yung mga peach mango, choco pie, peach mango pie, and ano pa yung isa? 3 yun peach mango pie, choco pie, and peach malo. Basta 3 yun, 3 pie. Tapos yun, nung one time yun na nga, bali ako yung nagkakanda malas-malas nung parang 1,700 nung Sabado, tapos kinabukasan 900 na lang or 1,100 ba yun kasi linggo, kasi wala ngang pasok, walang office sa mga government employees na mga suki, no. So hindi sila namimili ng mga burger. So may nagsabi talaga sa akin na ang cheap naman ng Jollibee. Parang ang cheap naman, ba't kayo naglalako? Parang tanga rin yung parang tanga rin yung aking nakakausap na customer. Kasi ba't ako yung tinatanong niya? Ba't ka naglalako niyan? Ang cheap naman. Cheap naman ang Jollibee. Jollibee, sikat yan, ha. Malaking kumpanya yan, tapos nilalako lang. Ganon, no. Sikat na kumpanya, tapos nilalako. Tawag nito, parang iniikot-ikot. Ano yan? Wala nang namimili. Imposible naman. Di ba? Ganon lang. Sabi ko, ako naman ng time na yun, hindi pa marunong mag-reasoning. Kasi nga, bata nga lang, di ba? 19. Siguro sa ngayon, ang mga 19 anyos, matatalino na, parang matured na mag-isip. Pero nung time talaga na yun, ang tawag sa akin aking mga kapatid ay ingots, no? Kasi tangingots nga. So that time, 2006, ingots. Basta bata lang talaga, walang first job so far, Jollibee. Yung sa barangay hall na trabaho dati, wala, di naman talaga trabaho yun, sa city hall, di naman talaga trabaho yun, parang wala lang, binabayaran ka lang, tapos yun. Di trabaho yan, may tutoring, wala siyang task ko, basta tumatanggap ka na ng sahod na parang hindi naman talaga trabaho na iwan. Laro-laro lang. So yun, sa Jollibee, yan ang pinaka-first step ko talaga siya na experience na may tutoring. Yan na nga, naglalako ako ng burger, tapos pinalayas ako ni Ma'am Nili kasi nga wala akong benta. 2 days consecutive, no, na walang benta. Hindi ko na-hit yung quota na 2,500. Okay na sana na hindi umabot na 2,500, at least nakatungto sa 2,000. Like mga 2, 1, 2, 3, 2, 4, okay na yun. Hindi din masama, not bad at all. Pero nung 1,700, tapos kinabukasan 900 or 1,100 ba yun? Basta napakaliit ng linggo. Kasi nga wala nang mga customer walang masyadong tao sa Aldevingo kasi rest day yun, di ba? Sa Sabado medyo may benta pa kahit paano, Bangkiruhan tsaka sa Aldevingo. Kasi pa yan business hours, business days pa yan sa mga private sectors, di ba? Pero pagka Sunday, wala talaga empleyado. So uwian, rest day yan di ba? Family day, rest day. Walang benta. Sabi na ni Ma'am Nili, kasi ang ko kasi noon, nag-reason out ako doon.
Sabi niya, bakit kaya lang benta mo? Ganito, ganyan. Binabayaran ka ng ano, para bang ako'y kwentahan. Binayaran ka ng company, ha? The company paying for you. Lalala, ganun, no? Parang isinumbat ba sa akin yung sahod na 16 pesos ba or 19 pesos per hour. Tapos ang akin daw ibalik, isukli is yun na yung ganun kaliit na sales. Sabi ko, ma'am, paano kasi linggo? Wala kasi opisina. Sabi ko, ang aking masuki sa Aldevin ko, rest day kasi sa linggo. O mga taga-Bangkirohan, hindi rin natinda yung kanyang mga empleyado. Ba kasi linggo, wala ring opisina lalo sa City Hall. Sabi ko, wag ka nang sumagot. Get out. O, sabi niya. So yun lang. So doon natatapos ang Jollibee. So kung ano man yung rason ni Chowking na company na hindi totoo na sila ay hindi lang inotolerate yung ganung estilo ng management sa branch dito, I doubt, no? Parang hindi ako convinced doon kasi dati pa talaga nagaganyan na sila sa kanilang mga empleyado. Pinapaikot-ikot, pinapalako nila. That's all for today's video. Thank you for watching and bye-bye.